Mga kapatid, ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ng Major Basilica of Saint Mary sa Roma. Sa dinami-dami ng mga sineselebrate natin, ito yung sineselebrate natin na hindi naman tao. Ang sineselebrate natin ay simbahan, Major Basilica. At for your information, apat lang yung Major Basilica sa buong mundo. Saint Mary Major na sineselebrate natin ngayon, ang Saint Peter's Basilica, kung saan nandoon ang Santo Papa kapag meron siyang public address, Saint Paul, at ang Saint John Lateran. Mga kapatid, ang tahanan ng Diyos, ang simbahan, ang structure na building, ay laging simbolo ng kanyang presensya. Laging simbolo ng presensya at pagmamahal ng Diyos para sa atin. Simbolo din ito ng kanyang pag-aalaga para sa atin. Pero ang isa sa pinakamahalaga na ginagampanan ng isang simbahan, ng isang tahanan ng Diyos, ay dito nangyayari ang Eucharistia. Dito nagiging tinapay na nagbibigay buhay ang ordinaryong tinapay. Dito natin tinatanggap ang katawan ni Kristo. At sa Eucharistia, meron tayong apat na aksyon na narinig din natin sa Ebanghelyo. At iniimbitahan tayo na i-apply at isagawa sa ating buhay yung apat na aksyon na ito. Ano yung apat na kilos na ito na narinig natin sa ating Ebanghelyo? Narinig natin, tinanggap ni Jesus ang tinapay at isda, nagpasalamat siya sa Diyos, pinaghati-hati niya iyon, at ipinamigay. Gayon din naman yung naririnig natin, di ba? Sa Eucharistia, kapag ka-consecration, maririnig natin, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat, pinagpira-pira sa iyon, at iniabot sa kanyang mga alagad. Sa buhay natin, mga kapatid, ito ay applicable din. Dahil tayong lahat tumatanggap, nagpapasalamat, at nagpapamahagi. Mga kapatid, ang bawat biyaya natin na nanggagaling sa Diyos ay tinatanggap natin. Pero in fact, lahat ng bagay na meron tayo ay nanggagaling sa Diyos. Lahat ng bagay na meron tayo ay mula sa Diyos. Pwede nating sabihin na hindi naman. Di ba? Pinagpagura natin yung mga bagay na meron tayo. Pinagpagura natin yung mga bagay na nakuha natin. Oo, meron tayong ginawa, nagtrabaho tayo, nagsumikap tayo, pero saan nanggagaling yung ating lakas? Saan nanggagaling yung ating kalusugan? Saan nanggagaling yung ating pagsusumikap? Lahat ng yan, nagmumula pa rin sa Diyos. Kaya tayo ay tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Pero sa ating pagtanggap, ano yung kasunod nito? Tayo ba ay nagpapasalamat? Baka naman kasi hanggang pagtanggap lang tayo at hindi na tayo marunong magpasalamat. Mga kapatid, maliit man o malaki, yung mga bagay, yung mga biyaya na nararamdaman natin na ibinibigay ng Diyos, inaanyayahan tayo na laging magpasalamat. Laging magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na ibinibigay niya. At binibigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo. Kakaunti yung 5 tinapay at 2 isda. Pero naging sapat na yon para magpasalamat sa Diyos. Kaya kung anuman yung mga biyaya na meron tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Pangatlo, pinaghati-hati. Ang paghahati-hati na nakikita natin sa Eucharistia ay ang pagbabahabahagi mismo ng katawan ng ating Panginoon. Sa ating pagtanggap at pagpapasalamat, nawa matuto rin tayo na magbigay. Ang ibig sabihin ng paghahati-hati ng katawan ng ating Panginoon ay ang kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. At sana
Tayo din, hindi lang hanggang pagtanggap, hindi lang hanggang pagpapasalamat, pero sana matuto tayo na magbahagi sa ating kapwa. Sabi nga, di ba? No one is so poor that he cannot give anything, and no one is so rich that he cannot receive anything. Walang taong sobrang hirap na hindi kayang magbigay, at wala namang taong sobrang yaman na hindi na kayang tumanggap. Kaya ang mensahe din sa atin, mga kapatid, kahit anong biyaya na meron tayo, kahit gaano man din ito kalaki o kaliit, inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo at ng ating Panginoon na matutong magbahagi sa ating kapwa. Mga kapatid, ang mensahe sa atin ngayon, tumanggap, magpasalamat, at magbahagi. Ito yung aksyon na nakita natin o nakikita natin tuwing umaattend tayo ng misa. Ito yung aksyon na na narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. At nawa, ito din yung aksyon na mai-apply natin, maisagawa natin sa ating buhay. Pagtanggap, pagpapasalamat, at pagbabahabahagi.